Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid, mga kaibigan namin, mga inaaralan sa Biblia, at mga bisita, at gayon din sa nakakunik ngayon sa Zoom. Kayo pong lahat ay buong pusong tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Ang mga espiritual na pagpapala ay nagmumula lahat sa Diyos na Jehovah, katulad nitong pagpupulong natin. Kaya ang lamang na pasimulan natin ito, ibigay natin ang papuri, pasimulan natin ito sa magitan ng pag-awit at susundan ito ng panalangin. Awitin natin mga kapatid ang awit numero 63. Ang pamagat, tayo'y mga saksi ni Jehovah. Halaw ito sa Isaiah 43:10 hanggang 12. Pakisuyo po, sundan natin ng pagkanta ang himig ng ating musika. Sa gabing ito ay makikinabang tayo muli sa mga paglalaan ng Diyos na Jehovah sa ating tatlong bahagi ng pagpupulong. At hinalaw ito sa Isaiah Kabanatang 43 hanggang 44. Una, yung kayamanan mula sa salita ng Diyos at kagad ay susundan ito ng maging mahusay sa ministeryo. Matututo tayo sa mga halimbawa kung paano tayo mag-present sa mga may bahay. Pwede nating tularan ang mga may bahagi rito. At sa huli, yung ikatlong bahagi ay pamumuhay bilang Kristiyano. Meron tayong lokal na pangailangan ng ating kongregasyon. 15 minutes na pahayag ito. At susundan ito ng pag-aaral natin ng Biblia gamit ang aklat na mga aral sa Biblia. Ngayon ay dadako tayo sa unang bahagi ng ating pagpupulong. Ang una ay 10 minutong pahayag. Ang kanyang paksa
Isang hula na natupad pagkalipas ng 200 taon. Sa loob ng 10 minuto, ipapahayag sa atin ito ni Brother Ezekiel Magpili. Pakisuyo po, Brother Magpili. Kapag may nabasa tayong mga hula sa Biblia, ano ang aasahan natin? Tiyak na ito ay matutupad. At natutupad na ito, matutupad pa hanggang sa hinaharap. Ano ba ang hula pagka ito ay nasa Bible? Ang hula ay mensahe mula sa Diyos. Pwedeng isang pagsisiwalat ng gusto niyang mangyari o paghahayag nito sa mga tao. Ang hula ay pwedeng tungkol sa isang aral na gustong ituro ng Diyos, isang utos o hatol mula sa Diyos, o isang pagsisiwalat ng mga bagay na magaganap. Sa pagkakataon ito, tatalakayin natin ang hula na mga 200 taon pa bago natupad. Tingnan natin kung ano yung hulang ito. Pakisuyo dito sa Isaias 44, 27 hanggang 28. Isaias 44, 27 at 28. Ganito sabi, "Sinasabi ko sa malalim na katubigan, sumingaw ka, at tutuyuin ko ang lahat ng iyong ilog." Sa 28, "Sinasabi ko tungkol kay Siro, pastol ko siya, at lubusan niyang tutuparin ang lahat ng kalooban ko. Sinasabi ko tungkol sa Jerusalem, muli siyang itatayo, at tungkol sa templo, ang pundasyon mo ay gagawin." Sa nabasa natin, merong lugar na tutuyuin. At merong ginamit na pangalan na lulupig dito. Ito ay si Siro. Nang isulat ang Isaias, ito ay makikita natin. Isinulat ito noong 776 CE hanggang 732 BCE. Paano natupad yun na pagkalipas ng 2 taon? Noong 539 BCE, nakita natin na nagwakas ang pamamahala ng Babylonia bilang isang nangingibabaw na kapangyarihang pandaigdig. Ang masigasig na pinunong Persiano ang ginamit dito si Haring Siro. Paano ba nalupig itong Babylonia? Kaya bang lupigin ito? Imposible. Kasi ang Babylonia ay napaliligiran ng ilog Euphrates. At hindi lang yon, ang pader nito ay doblehan. Kaya napakahirap pasukin. Pero sangayon sa hula, sa nabasa natin, tutuyuin ito. Paano ba ang ginawa ni Siro? Makikita natin na si Siro, dahil sa kanyang taktika, pinababaw niya yung ilog Euphrates. Hanggang sa ito ay umabot lamang sa hanggang binte. Kaya yung mga Persiano nakapasok, nakalakad doon sa ilog Euphrates, paakyat doon sa pader ng Jerusalem. At ang nakapagtataka doon, madali nila napasok iyon. Bukod doon, pinakita doon na paano ito ginawa? Sabi, inilagay niya yung bahagi ng kanyang hubos sa magkabilang pasukan ng ilog. Pagkatapos noon, iniliis yung tubig para bumaba iyon, gaya na nabanggit na natin kanina. At bukod doon, makikita natin na ang ginamit ng Diyos na Jehovah ay si Siro. Paano natin nalaman na hindi si Jehovah yung nagbigay ng pangalan na iyon? Sangayon dito sa ating referensya, hindi pwede si Jehovah nagbigay ng pangalan niyo, kundi pati una nang inihula ni Jehovah na may lilitaw na gagamitin yung pangalan Siro. Kaya natupad yung hula na yun na sa pagkakataon nito si Siro, matatawag natin na pinahiran din. Pinahiran si Siro sa salitang Grego, sa Hebreo ay Mesias, at sa Grego naman Christos. Kaya si Siro, siya yung tutupad sa hula na malulupig itong Babylonia. At sangayon pa doon sa nabasa natin sa 28, doon sa huling bahagi noon, sabi niya, muling itatayo ang alin? Ang Jerusalem. Paano natupad ito? Itong pagtatayo ng Jerusalem. Titignan natin yung binabanggit dito sa Ezra 1, 1 hanggang 3. Sabi dito, nang unang taon ni Haring Siro ng Persia, para matupad ang salita ni Jehovah na inihayag ni Jeremias, inidyukan ni Jehovah si Haring Siro ng Persia na isulat
at ipahayag sa buong kaharian niya ang proklamasyong ito. Ano yung proklamasyon niya? Ito. Ito ang sinabi ni Haring Ciro ng Persya. Ibinigay sa akin ni Jehovah na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan niya akong ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino man sa inyo na kabilang sa bayan niya, gabayan sana siya ng kanyang Diyos. Magpunta siya sa Jerusalem na nasa Huda at muling itayo ang bahay ni Jehovah na Diyos ng Israel. Siya ang tunay na Diyos na ang bahay ay nasa Jerusalem. May kita natin, no? Talagang kinasihan si Ciro para yung mga tapon sa Jerusalem makabalik. Yung mga tapon sa Babylonia makabalik sa Jerusalem. At ito yung natupad talaga. Sang-ayon sa hula, no? May kita natin na napakabait talaga ng Diyos na Jehovah. Yung hindi niya pababayaan yung kanyang lingkod na malupig, tuluyang mawala. Kaya sa pamagitan ni Ciro, siya yung binabanggit din sa Biblia na mula sa sikatan ng araw. Ito yung tinawag ni Jehovah mula sa sikatan ng araw. Si Ciro ito, sa kanya tumutukoy itong pananalitang ito. Hindi doon sa nalalaman natin na iba, sa kanila daw tumutukoy ito. Pero sa Biblia, kay Ciro ito tumutukoy na tatawagin niya mula sa sikatan ng araw. O yung ibong mandaragit mula sa malayong silangan. Okay? Ano natutuhan natin dito? Pakisuyo po sa ating artwork. Ayan, ganyan ginawa ni Ciro kung paano niya pinababa yung tubig ng Euphrates. Nakikita natin, no? Kasi kung yung tubig ng Euphrates ay mas mababa dun sa hita, baka marinig ito ng mga sundalong Babilonyo. Kasi maingay pagka dumakad ka sa tubig na mababa yung tubig niya. Pag lumusong ka doon, tiyak na maririnig. Kaya sang-ayon dito, nasa bandang hita yung tubig o kalahati ng ating hita. Kaya pagka lumakad ka doon, walang ingay. Kapag dumaan ka doon sa tubig na yon, hindi maririnig ng mga nagkakasayahan doon sa loob mismo ng Babylonia dahil nagkakasayahan sila doon eh. Kaya ano ginawa ni Ciro dito nung pinabalik na yung mga taga Jerusalem na naging bihag para gawin yung templo? Ano ginawa niya? Makikita natin na napakabait talaga ni Ciro. Kasi lahat nung alam natin naman ng mga Persyano, malulupit ito. Pero pagka isa ay nabihag na nila, pinakikitunguan nila ito ng maganda. Kaya sabi dito, isinauli ni Ciro yung mahalagang kagamitan sa templo na kinuha mismo ni Nabucodonosor nung wasakin yung Jerusalem noon, yung Huda. Kaya ibinalik ito ni Ciro para may magamit yung mga babalik sa Jerusalem. At sabi pa doon, nagbigay din siya ng pahintulot upang makapag-angkat ng mga tablang sedro mula sa Lebanon. Hindi lang yun, binigyan niya rin ng otorisasyon na gamitin ang mga pondo mula sa bahay ng hari upang matustusan ang gastusin sa konstruksyon. Kaya dito binabanggit na sinunod ng tagapamahalang Persyano ang makatao at mapagparayang patakaran sa paikitungo niya sa nalupig na mga bayan na nasasakupan niya. At sinisipi pa na ito ay pagsasauli lamang kung kanino talaga nang galing yung mga ninakaw na yon. Yung mga kinuha ng Babilonyo sa kabaitan ni Ciro, ibinalik niya ito doon sa mga nagbalikan sa Jerusalem para muling itayo ang templo at ang pader nito. Ano ang natutuhan natin dito sa puntong ito? Makikita natin na bagamat nalupig na itong Babylonia noong panahon na iyon, meron pa tayong isang hinihintay na Babylonia na babagsak. Ito ay walang iba kundi yung Babylonian dakila. Ito pa ay isa na napakatagal na nating hihintayin na babagsak ito, kailan kaya? Yun ang antayin natin. Kaya sabi dito, pwede daw nating i-research ito. Kung nandyan kayo, sabi dito, i-research natin para sa inyo mga kapatid o para sa atin lahat, paano tinupad ni Ciro ang hula sa Isaiah 45, 1 hanggang 4. Pagsisikapan natin ito, pwede natin gamitin ito sa ating family worship at sa pag-aaral natin ng personal. Maraming salamat, Brother Magpili, sa inyo nakapagtuturo ng pahayag sa paksang ito kung paano natupad ang hula na tinukoy ng Diyos na Jehovah. Ngayon ay dadako tayo sa ikalawang may bahagi sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito ay spiritual na hiyas. Maaari kayong magkomento, may kung ano yung napaghandaan nyo mga kapatid.
Gagampanan sa atin ito ang pagtalakay na ito ni Brother Jerry Nuestro. Ating pasisimula ng pag-ukay ng Espiritu ng Nehiyas sa pagbabasa ng teksto ng Isayas, Kabanata 44, talatang 28, ating pakasuyuan si Brother Shane Carlson. Sinasabi ko tungkol kay Ciro, pasok ko siya, at lubusan niyang tutuparan ang lahat ng kalooban ko. Sinasabi ko tungkol sa Jerusalem, uli siyang itatayo, at tungkol sa templo, ang pundasyon mo ay gagawin. Maraming salamat, Shane. Sa tanong tayo, paano natin nalaman na hinayaan ni Jehovah si Ciro na gamitin ang kalayaan niyang magpasya? Natin kay sister na tayo, Shares. Mababasa po natin na kay Haring Ciro natupad yung hula na nasa Isaias 44:18 at makikita po natin na hinayaan ni Jehovah si Ciro na gamitin ang kalayaang magpasya sa paraan na hindi niya siya pinilit na maging mananamba niya. Dahil kagaya po ng mababasa natin sa reference, pagkatapos matupad nung nasabing hula, hindi binanggit na naging tunay na mananamba siya ni Jehovah at lumalabas na patuloy pa rin siyang sumamba sa huwad ng mga Diyos. Okay, maraming salamat. Meron pa po? Sister Tamosa. Kaya makikita po natin na malaki po ang paggalang ni Jehovah sa free will ng tao dahil habang pinapatnubayan niyo ng pangyayari na matupad ang dakilang layo niya dito sa lupa. Kasi hindi niya po dinidiktahan ng sino man na sambahin siya, kundi hinahayaan niyang sambahin siya ayon sa kanilang puso mismo nagagaling. Maraming salamat. So, nakita natin sa referensya, andun yung mga teksto nagpapakita na idihula, yung pagkabihag, babalik ang mga Hudyo mula sa pagkabihag at muling pagkatayo ng templo. At doon sa Isaiah Ezra, binanggit ang pangalan Ciro na siyang gagamitin ni Jehovah. Karagdagan pa, Brother Umali. Isang application nito, yamang si Jehovah may authority, makapangyarihan sa lahat, pero nakita natin hindi niya kinontrol yung taong gusto niyang kontrolin. So bilang isang brother, isang lalaking inatasan din ni Jehovah sa congregation, gusto kong tularan si Jehovah na bagaman may authority sa panapanahon, pero sisikami kong hindi kontrolin din yung mga kapatid, doon sa isang kaayusan, dapat sundin ito kahit ano mangyari. Kasi pagpapakita ng pag-ibig yun, kung hayaan natin yung mga kapatid na magdesisyon din. Oo. Bagamat ginamit siya ni Jehovah, si Ciro, pero hindi niya kinontrol ito. Sabi nga sa teksto, sa Kawikaan 21:1, malaya pa rin si Ciro na gawin kung ano ang gusto niya. Meron pa po ba na nais magkomento? Kung wala na, lipat tayo sa kalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Brother Bart, Shares. Makikita po natin yung binanggit sa Isaiah 43:11 na ako si Jehovah at bukod sa akin ay walang ibang tagapagligtas. Kaya isa lang naman po ng halimbawa naman po ng mga Israelita noon na imbis na sambahin nila si Jehovah, doon po sila sumamba sa Diyos na si Baal. Kaya nung humingi sila ng tulong kay Baal, wala po ito nagawa. Kaya nung narealize sila na mali ang ginawa nila, humingi sila ng sorry kay Jehovah at doon po tinulungan ni Jehovah ang mga Israelita kasi nakita niya na nagsisisi talaga sila. Kaya nakita ko po yung pagiging maawain ni Jehovah at talagang patunay po na si Jehovah lamang ang tunay na Diyos. Oo. Makita pa rin si Jehovah ng awa. Sa kabila ng patuloy nilang pagkakamali, binibigay pa rin ni Jehovah ang awa nila. Ang awa niya. Sister Marce. Sa Isaiah 43:11 hanggang 13, binanggit po na ang Diyos na Jehovah mismo ang tagapagligtas. Walang ibang makakaagaw ng kanyang kapangyarihan at kapag kumilos siya, walang sino man ang makakahadlang sa kanya.
Kaya para sa atin, paulit-ulit ang paalaala na manatiling gising para dumating man ang malaking kapighatian at pagkatapos darating ang wakas, ito ay ang Armageddon. Dumating man yan, ang Diyos na Jehova mismo ang magliligtas sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Gagamitin na niya ang kanyang kapangyarihan at walang sino man ang makakapigil nito. Maraming salamat po. Sa Zoom tayo, kay Sister Dimakali. Suyo po sa Zoom. Aha. Hindi natin marinig, Hello po. Yun po sa Isaiah 44:18, sabi po wala silang alam, wala silang naiintindihan dahil nakasara ang mga mata nila at wala silang nakikita at hindi nauunawaan ang puso nila. Yung pag-aakala po na yung mga Diyos-Diyosan ay may ginagawang ikabubuti pero sa kabaliktaran po ito para po silang mga pagkain sa abo na sa halip po ay hindi sila nagiging isang masustansyang pagkain para sa mga tao. Maraming salamat. Sister Berquilio. Jaja. Sa Isaiah 44:22 po, mapapansin po natin na pagkatapos sabihin ni Jehovah na papawiin niya yung mga kasalanan na parang nasa likod ng makapal na ulap, agad niyang sinabi na manumbalik sa kanya. Pinapakita nito na hindi lang niya gustong alisin ng kasalanan, gusto din niyang maibalik ang relasyon natin sa kanya. Nakakapagpatibay po ito dahil kahit minsan nagkakamali tayo, hindi ibig sabihin na lumalayo si Jehovah sa atin. Sa halip, inaanyayahan niya tayong bumalik dahil mahalaga tayo sa kanya. Oo. Hindi nalala ni Jehovah yung mga pagkakamali natin, di ba? Sister Ampi. Dito sa Isaiah 44 verses 9 to 20, lahat ito ay talagang totoo. Dahil ako mismo, naging biktima na nakagisnan ko ang maling turo na hindi sinasang-ayunan ni Jehovah. Kaya lang mula ako maging saksi, lahat ko ay sinunod at ikinapit ko ang Biblia mismo kasi alam kong bibigyan ko ng kapuran sa Diyos na Jehovah at alisin ko ang kasuklam-suklam na bagay para sa Kanya. Salamat po sa inyong personal na pagpapatibay na payo. Po. Sister CK, sagod po. Sabi sa Isaiah 43:10a, kayo ang mga saksi ko. Ang pagtataglay ng pangalan ni Jehovah ay isang pambihira at ganoon din isang pribilehiyong masabing sa iba na ang tanging tunay na Diyos ay si Jehovah at yun ang ating taglay na relihiyon. Kaya sa darating na memorial, although ito ay pag-alaala sa kamatayan ni Jesus, dakilang gawa ng pag-ibig ang pinakita doon ni Jehovah. Dahil sa pagsugo niya sa kanyang anak, tayo ngayon at sa hinaharap pa ay maaaring magkaroon ng masayang buhay magpakailanman sa paraisong lupa. Okay, marami sa magandang punto. Sister Jana. Hermosa. Isaiah 43:1, nakakapagpatibay po isipin na kahit minsan nakakadama po ako ng pagkasira ng loob bilang kabataan, ang tekstong ito ang nagpapasigla sa akin na maalala na ang iniisip ko ay kabaligtaran po sa nararamdaman ni Jehovah sa akin. Dahil pinapakita ng tekstong ito kung gaano kamahal ni Jehovah ang mga kabataang tulad ko sa mga pananalitang huwag kang matakot dahil tinubos kita at ikaw ay akin. Ito ang mga salitang pinahalagaan ko sa isang maibigin na Diyos na tulad ni Jehovah po. Okay, salamat Jana. Father Nuestro, Joel. Dun sa Isaiah 43:19, may binanggit dun si Jehovah na gumagawa ako ng isang bagong bagay. Ngayon, may iniwan siya dun sa huling bahagi. Hindi mo ba ito nakikita? Ano ba yon? Gagawa ako ng daan sa ilang. So anong lessons nito? Nangyari na ito sa mga Hudyo nung sila ay lumaya sa pagkabihag sa Babylonia at binagtas nila ang siyang disyertong walang daan. Kumbaga, walang ruta.
May kriminal doon, may mga malalaking alakdan, may mga hayop, tulisan na pwede silang mamatay. Pero hinawan yon ni Jehovah at tigtas silang nakarating sa Jerusalem. Yun ang kanilang espiritual na paraiso. Sa panahon ngayon, ang tanong ni Jehovah, nakikita mo rin ba yung daan ngayon? Yung spiritual paradise, yung ngayon. Mga binabagtas natin yan ngayon, at lumalakad tayo dyan ng mga bagong turo na nagsimula noong 1919 hanggang sa panahon natin. Nakikita ba natin? O baka lumalakad tayo dyan, pero nakikita ba natin talaga? Okay. Diba yung Maraming mga salamat dapat po baguhin, sa no? napakagandang puntong inyong binanggit. Maraming salamat sa mga nagkomento at lahat ay tiyak na tayo ay napatibay. Maraming salamat, Brother Jeric Nuestro, sa inyong maliwanag na pagtalakay sa ating spiritual na hiyas. At ganoon din sa mga mahusay na mga komento ng mga kapatid na pinaghandaan ninyo. Salamat po sa inyo. Ngayon ay dadako tayo sa unang may bahagi, ang ating unang estudyante. Sa ilalim pa rin ito ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito ay pagbabasa ng Biblia. Babasahin niya sa atin yung Isaiah 44:9 hanggang 20. At sa loob ng 4 na minuto. Gagampanan sa atin ito ni Brother Jaipin Daulong. So yun po, Brother Daulong. Ang lahat ng umuukit ng mga imahen ay walang silbi, at ang minamahal nilang mga bagay ay walang pakinabang. Bilang mga saksi, wala silang nakikita at wala silang alam. Kaya ang mga gumagawa sa kanila ay mapapahiya. Sino ang gagawa ng isang Diyos o hulma ng isang metal na imahen na hindi mapapakinabangan? Lahat ng kasamahan niya ay mapapahiya. Ang mabihasang manggagawa ay mga tao lang. Lahat sila ay magtipon at tumayo. Matatakot sila at sama-samang mapapahiya. Pinaiinit ng platero ang baka sa ibabaw ng mga baga gamit ang kasangkapan niya. Para magkahugis, minamartilyohan niya iyon sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig. Pagkatapos, nagugutom siya at nanghihina. Hindi siya umiinom ng tubig at napapagod siya. Iniuunat ng uukit ang pising panukat at minamarkahan niya ang kahoy gamit ang pulang yeso. Inuukit niya iyon gamit ang payet at minamarkahan gamit ang kumpas. Ginagawa niya itong kaanyo ng tao kasing ganda ng tao. Para ilagay sa isang bahay, ang gawain naman ng isa ay pumutol ng mga sedro. Pumipili siya ng isang uri ng puno, ang ensina, at inaalagaan niya iyon kasama ng mga puno sa kagubatan. Nagtatanim siya ng puno ng laurel at pinalalago iyon ng ulan. At ginagamit iyon ng tao para magpaningas ng apoy. Kukunin niya ang isang bahagi nito para makapagpainit. Nagpapaapoy siya at nagluluto ng tinapay. Pero gumagawa rin siya ng isang Diyos at sinasamba iyon. Ginagawa niya itong isang inukit na imahen at niyukuran niya iyon. Ang kalahati nito ay sinusunog niya sa apoy. Ginagamit niya iyon para mag-ihaw ng karning kakainin niya. At nabubusog siya. Nagpapainit din siya at sinasabi niya, ang sarap ng init ng apoy. Pero ang natira doon ay ginagawa niyang isang Diyos, isang inukit na imahen. Niyukuran niya iyon at sinasamba. Nananalangin siya roon. Iligtas mo ako dahil ikaw ang Diyos ko. Wala silang alam, wala silang naiintindihan. Dahil nakasara ang mga mata nila at wala silang nakikita. At hindi nakauunawa ang puso nila. Walang napapaisip, walang may kaalaman o unawa para sabihin, ang kalahati nito ay sinunog ko sa apoy at sa ibabaw ng mga baga nito ay nagluto ako ng tinapay at nag-ihaw ng karne para kainin.
Ang natira dito ay dapat ko bang gawing kasuklam-suklam na bagay? Dapat ko bang sambahin ang isang piraso ng kahoy mula sa puno? Para siyang kumakain ng abo. Nadaya ang puso niya at iniligaw niya siya nito. Hindi niya maliligtas ang sarili niya at hindi niya sinasabi, hindi ba walang silbi ang nasaka ng kamay ko? Maraming salamat, Brother Jipin, sa inyong maliwanag na pagbabasa sa inyong bahagi. Kayo po ay inatasan para patingkarin yung aralin G's, pagbabago-bago ng boses. Paano ba natin nakita yun kay Brother Daulong? Yung pagbabasa niya ay pagka may mga patanong, binabago niya. Ang tono, patanong din. O bakit kaya mahalaga yun? O kaya yung may inuutos. Halimbawa, yung sinabi niya doon sa huli, hindi ba walang silbi ang nasa kanang kamay ko? Ayan. Patanong din ang kanyang tono ng boses. Bakit kaya mahalaga yun, mga kapatid, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia sa may bahay sa ating ministeryo? Kasi pagka ganun, naabot natin ang puso nung kausap natin. Kapag ka mahusay, pabago-bago ng boses yung ating binabasahan ng Biblia sa ministeryo. Kaya maraming salamat, Brother Daulong, sa inyong bahagi at nagampanan mo ang inyong bahagi. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang bahagi ng ating pagpupulong, yung maging mahusay sa ministeryo. Ang unang may bahagi rito, ating unang estudyante, ay pagpapasimula ng pakipag-usap ito. Bahay-bahay, at magbibigay siya ng imbitasyon para sa memorial. Gagampanan ito ni Sister Andrea Libres at ang tatayong may bahay ay si Sister Marlene Torres. Pakisuyo, Sister Libres. Hello po, magandang umaga. Ako po si Andrea. Namamahagi po kami ng mga imbitasyon. Anong imbitasyon yan? Imbitasyon po ito sa pag-alala ng kamatayan ni Jesus. Isa pong napakahalagang okasyon na tinatawag na memorial. Memorial. Ano yun? Isa po itong taunang pagtitipon na nagpapaalala po sa atin yung kahalagahan po ng sakripisyo po ni Jesus para sa atin. Syempre naman. Ano bang ginagawa dyan? Meron po kaming maikling pahayag na tungkol po sa kahulugahan ng kamatayan ni Jesus at yung sakripisyo po niya na iniutos po ng ama niya sa Lucas 22:19-20. Mukhang okay naman yan, pero try ko. May bayad ba yan? Wala po. Libre po ito. Nandito po yung details po kung saan gaganapin at anong oras po ang memorial. Okay, alam ko tong lugar na to, pero try ko kung nakakapunta ako. Ano nga po pala ulit name ninyo? Marlene. Sige. Salamat po, Ate Marlene. Sana po makapunta kayo. Okay. Okay, maraming salamat, Sister Libres at Sister Marlene, sa inyong bahagi. Kayo ay natasan doon sa Aralin 4, doon sa maging mapagpakumbaba. Number 3, yung huwag maging mayabang. Bakit kaya? Nakita natin yung pakikipag-usap ni Sister Libres, may dahil matanda sa kanya, yung kanyang kausap, may gumagamit siya ng mga paggalang na po, at hindi niya iniisip na yung kausap niya ay walang alam, kundi binibigyan niya ng paggalang, yung kausap niya. Bakit kaya mahalaga yun? Kasi kapag ganun ang pakikipag-usap natin sa ating ministeryo, mga kapatid, maaaring sa susunod, kung hindi man siya tumanggap ng pabalita natin o kaya yung mga imbitasyon, dahil sa magandang pakikipag-usap natin, baka sa susunod ay tumanggap siya. Yun ang kahalagahan ng pagiging magalang at hindi tayo nagyayabang na alam natin lahat. Ginagalang natin ang mga nakakausap natin sa ating ministeryo. Maraming salamat, Sister Andrea. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang may bahagi.
Ito ay pagpapasimula naman ng pakipag-usap. Ito ay di formal na pagpapatotoo. Iimbitahan niya sa memorial ang isang kakilala niya. At gagampanan sa atin ito ni Sister Rose Libres at ang tatayong may bahay niya ay si Sister Ana Ibanez. Pakisuyo, Sister Libres. Salamat dito sa pasalubong mo, Ate Rose. Natutuwa akong napadalaw po kayo. Long time no see na rin. Oo nga eh. Siyempre, namiss din kita. Saka isa pa, gusto sana kitang imbitahan sa nalalapit na okasyon na sineselebrate naming mga Jehovah's Witness. Ito nga yung invitation, no? Mukhang sa relihiyon niyo po ito Ganon na nga. Kasi alam ko naman, kilala kita eh. Pagdating sa mga spiritual na bagay, interesado ka. Ano po bang special occasion yung nabanggit niyo? Ito nga yung pag-alala sa kamatayan ni Jesus na tinatawag na memorial. Special ito at saka napakahalaga dahil minsan lang na ito naming sineselebrate sa loob ng isang taon. Kaya po pala wala kayong celebration gaya ng Pasko, birthday, fiesta, tsaka iba pa. Oo. Nais kong ipabasa sa iyo yung sinasabi dito sa Bible, dito sa cellphone ko, no? Dito sa Lucas 22:19. Pwedeng pakibasa mo? Sabi po dyan, sumasagisag ito sa aking katawan na ibibigay ko alang-alang sa inyo. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. So ano yung pagkaunawa mo doon sa binasa mo, doon sa huling parte? Based po dyan, personal palang iniutos ni Jesus na patuloy na alalahanin ng kanyang kamatayan. Actually kami rin naman po, ginagawa namin yan tuwing mahal na araw. At sa mga misa, palagi din siyang pinapaalala ng mga pari. Ayan. So, Ana, meron lang akong itatanong sa iyo, no? Tuwing kailan mo ba sineselebrate yung isang okasyon na tulad ng birthday mo o kaya yung namatayan ka ng mahal sa buhay? Tuwing kailan mo ito sineselebrate sa isang Siyempre po sa mismong araw ng birthday or ng kamatayan, kaya isang beses lang siya sa isang taon. Tama ka, no? Kaya isang beses lang talaga naman sa isang taon. At ang petsa ng kamatayan ni Jesus ay Nisan 14 na sa Hudyong kalendaryo. At ito ay tumatapat sa darating na April 2 na araw ng Huwebes at hindi parating Biyernes. Ganun po pala yun. Naiintindihan ko na. Okay. Kaya iniimbitahan kita sa April 2 sa oras na palubog na yung araw tulad ng oras ng pagkamatay ni Jesus. Saka marami kang matututunan at mapapakinabang doon sa pahayag doon tungkol sa pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig ni Jesus at ng kanyang amang si Jehovah. Kung gusto mo, sunduin ka namin. Sige po, interesado ako. Maraming salamat, Sister Libres, sa inyong bahagi at Sister Ibanez. Sister Libres, ay inatasan kayo doon sa Aralin 3, number 4, yung pagiging mabait. Maging mabait at magalang sa pakikipag-usap. Kita natin yung pagmamalasakit ni Sister Libres doon sa kanyang kakilala. At talagang gusto niyang tulungan, mahalata ito sa boses natin pagka tayo ay nakikipag-usap doon sa mga kakilala natin. At iwasan natin yung makasakit sa kanila, yung ating mga pananalita. Kasi kung minsan yung kakilala, parang pamilyar na sa'yo eh. Pero kailangan maging mabait pa rin tayo kung talagang gusto natin siyang tulungan. Katulad nung nakita natin doon sa bahagi ni Sister Libres. Kaya maraming po salamat, Sister Libres, sa inyong mahusay na bahagi. Ngayon ay dito tayo sa ikatlo na may bahagi sa ating maging mahusay sa ministeryo. Ito naman ay pagpapasimula din ng pakipag-usap, di formal na pagpapatotoo. At siya ay magpapaalam sa employer niya para makadalo sa memorial. Gagampanan ito ni Sister Richelle Centillas at ang tatayong employer niya ay si Sister Mean Ciares. Pakisuyo, Sister Centillas.
Oh, Rachel, may kailangan kang sabihin? Mahalaga ba yan? Opo, gusto ko po sana mag-leave sa April 2. Bakit? Anong meron sa April 2? May mahalaga po kasi akong pupuntahan na okasyon. Nandito po yung details sa loob ng invitation. Pwede niyo pong tingnan. Sabi ko po dati, isa po akong saksi ni Jehovah at mahalaga po sa amin yung pag-alala sa kamatayan ni Jesus o tinatawag namin memorial. Inutos niya po kasi ito na patuloy nating gawin at pagpapakita po yun ng pasasalamat sa sacrifice na ginawa niya at ng kanyang ama. Kaya gusto ko po, present ako sa araw na yun. Okay, pero paano yung mga pinapagawa ko sa'yo? Kumusta yun? Paano yun? Yun naman po, nagawa ko na lahat, kaya nasend ko na rin po sa email. Pwede niyo po i-check mamaya. Good. Pero, Rachel, alam mo naman, napaka-busy natin every first week of the month. Alam mo naman yun. Opo, naiintindihan ko po, kaya huwag po kayong mag-alala kasi natapos ko na po yung mga urgent tasks. At kinausap ko na rin po si Abby na siya yung magbaback up sa akin sa araw na yun. Kaya kung sakaling mayroong emergency o kailangan gawin, siya po yung papalit. Okay, so I think wala naman akong rason para hindi ka payagan. Pero sige, pwede ka na mag-leave sa April 2. Ay, thank you po. Maraming salamat po talaga. Okay. At gusto ko rin po kasi kayong imbitahan dito sa okasyon na ito. Pwede niyo pong isama yung family, friends niyo, mga relative niyo, para maka-attend din po dito sa araw na to. Hindi ako makapagpangako dyan kasi alam mo naman ako, napaka-busy, ang dami ko pang anak, marami akong trabaho, no? So, still pag-isipan ko pa rin. Salamat sa invitation. Thank you po. Okay. Maraming salamat, Sister Rachel, at sa inyong may bahay, employer pala, na si Sister Mary Ann Shares. No? Ang bahagi nyo ay nasa Aralin 6, number 3. Yung hindi natatakot, at sa 3 naman ay umasa kay Jehovah. No? Kapag may mayroon tayong mga okasyon tulad ng memorial, at ganoon din sa mga pagdalo sa pulong, huwag tayong, sabi rito, huwag tayong matakot. At aasa tayo kay Jehovah at pwede nating sabihin doon sa mga boss natin na magpaalam tayo at napakahalaga yung ating mga pagpupulong at lalo na yung mga okasyon na katulad ng memorial. Katulad ni Jesus, umasa siya kay Jehovah, nanalangin siya, ay ganun din ang gagawin natin kapag ganyang mga sitwasyon. At sa pangangaral naman, hilingin natin kay Jehovah na bigyan tayo ng katapangan. Na katulad nung nakita natin, nagpaalam siya sa kanya employer. Ngayon ay dumako tayo sa huling may bahagi sa ating pagiging mahusay sa ministeryo. Ito ay pakipag-usap muli. Bahay-bahay din ito, mag-aalok siya ng pag-aaral sa Biblia sa isang taong tumanggap na imbitasyon sa memorial noong huli mo siyang nakausap. Ito ay gagampanan sa atin ni Sister C.K. Quinones at ang kanyang kasama ay si Sister Regine Centillas. Pakisuyo po, Sister Quinones. Maraming salamat sa pagpapatuloy. Dito kami muli sa lugar ninyo. At by the way, kamusta ka na ngayon? Okay naman ako so far. Gaya ng nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, nung muli tayo nagkausap, na babalik ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa imbitasyong binigay ko sa iyo. Ay oo, pasensya ka na last time Ate Siki, hindi kita na-entertain ng maayos. Nagmamadali kasi ako noon dahil aalis ako. Okay lang yun, naiintindihan ko naman. Pero nabasa ko yung invitation na binigay mo. May idea ako doon. Di ba yun yung Holy Week at tradisyon na yan taon-taon? Ang pag-aalaala ng kamatayan ni Jesus ay ginaganap taon-taon ng mga saksi ni Jehovah ay mula ito sa utos mismo ni Jesus na nakaulat sa Lucas 22:19. Pwede ba akong makisuyo sa iyo sa pagbasa? Kumuha rin siya ng tinapay, nagpapasalamat sa Diyos, pinagpiraso-piraso ito,
ibinigay sa kanila at sinabi, "Sumasagisag ito sa aking katawan na ibibigay ko alang-alang sa inyo. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin." Maraming salamat, Regine, sa pagbasa. Ang nabasa mong utos na iyan ni Jesus ay gaganapin sa buong mundo sa darating na April 2, 5:45 ng hapon, pagkalubog ng araw. At nag-aanyaya kami sa mga tao na umattend upang makinabang sila sa Bible-based na pahayag na ito. Napakalaga pala ng pag-alaala ng kanyang kamatayan na Ate Siki, no? Oo, Reg, kasi yung kanyang kamatayan ay ang siyang naging daan upang maging posible na mga tao ay maging masaya ang buhay sa hinaharap. Ganun pala yun. Nakakatuwa pala kapag alam mo talaga yung sinasabi ng Biblia. Kasi mas napalagahan ko na yung mga celebration na dati akala ko part lang siya ng tradition. Actually, Reg, nakakatulong talaga sa buhay ng tao ang turo ng Biblia. Lalo na nasasagot nito yung mga mahalagang tanong natin sa buhay. Katulad at ganun din, nabibigyan tayo ng liwanag mula sa Biblia kung bakit may ganitong mga okasyon. At ganun din, hindi ko na palampasin yung magandang pagkakataong ito. Nag-o-offer kami ng libreng pag-aaral sa Biblia gamit ang brochure na ito. Masayang buhay magpakailanman. Maraming Okay lang salamat ba? dito sa binigay mong brochure, ate. Actually, Regine, yung pag-aaral ng Biblia na yan ay wala namang pressure sa oras na kaya mong ibigay o kaya mong ilaan isang beses sa linggo. Pero mas okay kung gagawin natin ito sa oras at araw na kumbinyente ka talaga. Sige, mukhang maganda yan. May pasok ako kapag Monday to Friday, pero pinaka-free time ko is linggo ng hapon, mga 3 p.m. Okay yan, Regine. Balikan kita sa ganyang araw at oras na okay ka. Sige ate, intayin ko yung pagbabalik mo dito sa bahay. Thank you din sa time mo ngayon at sa pagpapaliwanag mo mula sa Biblia tungkol sa kamatayan ni Jesus. Maraming salamat, Sister CK at Sister Regine sa inyong bahagi. At kayo po ay inatasan na patingkarin nyo yung Aralin 7, no? Yung matyaga. Sa number 4, makipag-appointment. Bakit kaya mahalaga yon? Kasi ginagalang natin ang inaalok natin ng pag-aaral sa Biblia yung kanilang oras, no? Makipag-appointment. Kung ano yung pinaka-kumbinyente sa kanila ay talagang susundin natin yun. Kung anong oras at lugar, saan lugar ang gusto nila. Sa ganung paraan, sila ay maaakit na mag-aral ng Biblia, katulad ng natunghayan natin. Kaya maraming salamat sa mga mahuhusay na gumanap ng kanilang bahagi, simula doon sa una hanggang sa huli. At ganoon din yung ating Bible reading. Maraming pong salamat sa inyo. Dito po ay karakaraka, lilipat tayo sa pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, ating awitin muna ang awit numero 69. Ang pamagat ng awit na ito ay humayo at ipangaral ang kaharian. Hinalaw ito sa 2 Timoteo, Kabanatang 4, talatang 5. Kung ako po sa inyo, awitin natin ng nakatayo, masigla, at sundan natin ang himig ng ating musika.
Sa pamumuhay bilang Kristiyano, ang unang mapapakinggan natin ay ating lokal na pangangailangan. Sa loob ng 15 minuto ay ipapahayag sa atin ang paksa sa ating lokal na pangangailangan ay huwag na tayong maging mga bata. Papahayag sa atin ito ni Brother Christian Calso. Pakisuyo po, Brother Calso. Yung pagsilang ng baby, yun ang pinakamasaya sa magulang. Talagang sayang-saya sila, di ba? Cute-cute, nakakagigil, di ba? Yun ang pinakamasaya. Pero kahit gaano nila kamahal yung baby nila, ayaw nilang manatili na baby. Kasi baka mag-alala sila. Bakit hindi lumalaki itong bata? No? Nananatiling ugaling baby. At dyan, yung pag-uusapan natin, mga kapatid, yung paksa kanina. Huwag na tayong maging mga bata. Basahin natin itong Efeso 4:14 at 15. Efeso chapter 4, verse 14 at 15. Okay? Diyan na kayo? Kaya, huwag na tayong maging mga bata na tinatangay-tangay ng alon at dinadala-dala ng hangin kung saan-saan dahil sa pakikinig sa mga turo ng mga taong nandaraya at gumagawa ng mga tusong mga pakana. Sa halip, magsalita tayo ng katotohanan at magpakita ng pag-ibig. Nang sa gayon ay maging may gulang tayo sa lahat ng bagay at makapamuhay gaya ni Kristo ang ulo. Nakita nyo ba mga kapatid? Sabi dito, huwag tayong maging mga bata pagdating sa espiritual. Kasi pwedeng makapahamak sa atin. Kasi pwede tayong maniwala sa mga fake news, maling impormasyon, at yung mga apostata, yung mga sinasabi ng apostata. Di ba lalo na mga apostata, gagamitin nila yung pag-alis bilang saksi. Yun yung kasing bagong termino, yung lumang termino, ang tawag doon, pagtitiwalag. Gagamitin nila yan. Sasabihin nila, yung mga saksi na yan, masyadong mahigpit, mapanghusga, at malupit. Yan ang gagamitin nila. Tapos, sabi diyan, maging may gulang. Ano ang difference, mga kapatid, ng adulto at saka may gulang? Bigyan ko kayo ng 3 seconds. Okay. Ang adulto, mga kapatid, hindi pa, kumbaga, nagde-develop pa. Ayon. Yung may gulang, matured na. Nakuha nyo ba? Okay. Parang ganito. Merong adulto na immature. Merong bata na matured. Kuha? Okay. Ngayon mga kapatid, iugnay natin yung unang Korinto 3:3 doon sa Efeso 4:14 at 15. Kasi spiritual na pagkamay gulang din to, no? Unang Korinto 3:3. Okay? Sabi dito, dahil makalaman pa kayo, mayroon pang inggitan at pag-aaway sa gitna ninyo. Kaya hindi ba makalaman kayo at namumuhay na gaya ng mga tao sa sanlibutan? Yan yung second aspect, mga kapatid, ng pagiging may gulang. Dapat, yung mga ugali natin, nag-i-improve. Kasi baka madali tayong mainggit, madali tayong maghinanakit, at madala sa tukso. Okay? O magbigay tayo ng... kaya kailangan natin yung, kumbaga,
yung spiritual attitude, character natin, ay dapat gumugulang, nag-i-improve. Okay? Magbigay tayo ng example para mas lalo nating maunawaan. Dito muna tayo sa pangalawang aspect, yung sa ugali ng isa, kung hindi pa siya may gulang. Naalala nyo, sinabi ko noon na simula nung naging elder ako, naging problema ko na kayo. No? Ang dami ko ng problema, pinoproblema ko na kayo. Na dati hindi ko kayo pinoproblema. Merong, di, magbitiw ka bilang elder. Di ba? Okay. Yung ba ay kaisipang ng may gulang o kaisipang bata? Magbigay tayo ng analogy. Yung pagkakahalintulad. Simula nung nag-asawa ako, pinoproblema ko na si Sherin at yung mga anak ko. Ang dami na. Dati hindi ko sila problema, ngayon problema ko na. Di hiwalayan mo. Kaisipan ba yung sagot na yon ng isang may gulang o isang bata? Nakukuha niyo ba yung point, mga kapatid? Okay. Magbigay pa tayo ng sample. Nagtatawa na, nagbibigay ng joke. No? Isang kapatid, nagbigay ng joke. Itago natin, siyempre, sa pangalang Kuya Bong. Binago ang pangalan. Nag-joke siya. At medyo isang kapatid, no, nag-text sa kanya. Siyempre, kailangan itago natin sa pangalang Ponciano III. Kailangan yung pangatlo kasi maraming Ponciano eh. Yung III, mga kapatid, no, nag-text na gumagawa na ng issue doon sa joke ni Kuya Bong. Nakita nyo? Gumagawa na ng issue. Pwede rin humantong sa ang iba pagdating sa hindi na imbitahan, pagdating sa kainan, hindi na isama, sa swimming o mga salo-salo, banding, biglang nagkwento doon sa isa. Nagkwento siya, hindi ako inimbitahan ni brother o sister ganito. Anong point, bakit nyo sinabi? Ito ba ay magbigay kayo ng sama ng loob? Gusto nyo bang bumaba din ang tingin niya dun sa isa? O gusto nyo kampihan kayo? Yung ba ay mga kapatid ay masasabi natin ugaling bata o ugaling may gulang? Samantalang sabi ng Mateo 5:24, iwan mo yung handog mo, puntahan mo yung nagrereklamo sa'yo, usap kayo. Yung walang kasalanan, or yung walang kasalanan, yung nagrereklamo, puntahan mo. Sabi naman sa Mateo 5:23, yung siyang pupunta, yung walang kasalanan. Diba? Pero tingnan nyo, Mateo 18:15, yung may kasalanan ang pupunta doon sa isa. Tapos mag-usap sila. Anong point dito mga kapatid? Imbes, ikwento, diretsahan mo na, puntahan mo yung isa na nasaktan mo ng damdamin. Nakuha niyo yung point dito mga kapatid? Nakuha niyo ba? Yan yung second aspect, no? Kasi kung ganyan ang kaisipan natin, mahihiwalay tayo nito kay Jehovah at sa organisasyon niya. At yan mismo ang tuwang-tuwa si Satanas diyan. Kasi naisip mo yan. Negatibo at gumawa ng mga issue. Alam nyo ba mga kapatid, kung gagawa tayo ng issue, isipin nyo to. Si Satanas, may ginawa bang issue kay Jehovah?
O di parang Satanas tayo, gumagawa tayo ng issue sa ibang kapatid. Kuha nyo? Gayahin natin si Jose, saka yung babaeng Phoenicia, taga Phoenicia o Kanaan. Sabi doon, si Jose, yung anak, isa sa 12 anak ni Jacob, imbis na maghinanakit siya, kasi binenta siya, no? Alam nyo ba ang sabi niya doon sa mga kapatid niya? Ayon sa Genesis 50:20, hindi siya pinabayaan ni Jehovah. O, pinahintulutan ito ng Diyos para maligtas kayo. Nakita niyo yung pananaw? Binago yung isip ni Jose. Binago niya yung isip niya. Imbis na maging negatibo, naging positibo. Dahil dito, tinulungan ako ni Jehovah, maligtas ko kayo. Ano pa? Yung taga-babaeng Phoenicia, di ba? Sinabi doon ni Jesus na, hindi ko ibibigay to sa mga anak lang to, hindi sa mga maliliit na aso. Oo, sa ngayon, naunawaan natin, no? Pero tingnan nyo i-picture nyo kung kayo yung taga-Phoenicia. Kayo yung sinabihan. Aba, aso pa rin ang turing sa'yo. Malit nga lang, sana gusgusing bata na lang. Nakuha nyo yung point? Babaguhin natin yung pag-iisip natin. Huwag tayo masyadong negatibo. Iwasan natin yun. Yun yung ibig sabihin sa pangalawang aspect, pagsulong o pagkamay gulang. Susulong tayo sa pagkamay gulang. Kuha? Okay. Kung sakaling hindi, o di dumako tayo sa pangalawang aspect. No? Ito yung pagsulong sa spiritual. Pagkain ng matitigas na pagkain. Bago tayo kumain ng mga matitigas na pagkain, tanungin ko muna kayong mga magulang, mga bata. Tingin nyo ba susulong sa spiritual yung mga anak nyo kung papayagan yung maglaro ng gadget sa loob ng Kingdom Hall? Or aalis-alis dito, bibili ng pagkain doon sa labas, balik ulit dito, tapos merong iba naman pupunta doon sa tindahan, kakain, iinom, balik na naman dito. Tingin nyo ba susulong tayo sa spiritual? Mga bata o mga magulang? Ayan, di ba? Kaya mga kapatid, tingnan nyo, mga anak natin, tayo mismo. Pwede naman kayo, di ba, pag kumakain tayo sa harapan, eto na lang, mga kapatid, kung kumakain tayo sa pagkainan, merong isa naglalaro, pwede ba mamaya na yan, kumain ka muna? Nasasabi nyo ba yan sa mga anak nyo o pwede sa asawa nyo? Di ba? Mamaya na yan, mamaya ka na mag-Facebook, mamaya ka na maglaro, kumain muna tayo. Dito sa loob ng Kingdom Hall, kumakain tayo. Pwede mamaya ka na mag-gadget. Pwede mamaya ka na bumili. Or kung bibili kayo, bumili na kayo bago kayo pumasok. Di ba? Bili na kayo ng pagkain. At pumasok na kayo dito. Nakuha nyo ba, mga kapatid? Para sumulong tayo sa spiritual. Okay. Yun yung first step. Second step, yung mga para sumulong sa spiritual, yung pagbabasa, pag-alam natin sa mga, anong tawag dito? Nawala ako. Yung pagkabuhay muli ni Jesus, yung mga ganon, mga doktrina. Okay, susulong ka na. Pero yung pagkain ng matitigas na pagkain, hindi lang basta sumusunod ka sa utos. Ito na yung Bible principle. Doon mo na masasabing matigas na ang kinakain mo. Iniintindi nyo na yung kaisipan ni Jehovah based sa nabasa nyo. Kuha nyo? Bible principle na to. Kaya, para magawa natin ito mga kapatid, manalangin tayo kay Jehovah, bigyan ng pagnanais na lakas na kumilos ayon sa kagustuhan niya. Ayon sa Pilipos 2:13, palalimin ang pag-ibig kay Jehovah, tularan si Jesus sa pagkamaygulang, tularan si Jehovah sa pagkamakatwiran, Santiago 3:17, at tayo, gayahin natin, Pilipos 4:15. Alam nyo ba yung 4 na katangian ng Diyos? Love, power, justice, wisdom.
wala kang maririnig, wala kang mababasa sa Biblia, ang Diyos ay kapangyarihan, katarungan, ang Diyos ay kapangyarihan. Wala. Ang sabi lang doon, ang Diyos ay pag-ibig. Bakit? Dahil sa kapangyarihan, nagagawa niya, kumikilos si Jehovah. Nagagawa niya yung kanyang kilos. Dahil sa katarungan at karunungan, gumagabay naman sa kanya yon para kumilos. At yung pag-ibig, yun ang nag-uudyok sa kanya para gawin yon. Kaya sa lahat ng katangian nito ni Jehovah, pag-ibig ang nasa likod nito. Kaya mga kapatid, kung magiging makatwiran tayo, katulad ni Jehovah, pag-ibig yung pangunahin nating katangian. Kaya mga kapatid, huwag tayo maging mga bata. Maraming salamat, Brother Calso, sa inyong nakakapagturo at kapakipakinabang sa 15 minutong pahayag sa ating lokal na pangailangan at kailangan ng ating kongregasyon. Ngayon ay dadako tayo sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia gamit ang aklat na mga aral sa Biblia. Tatalakayin niya yung section 11 at aral 68 hanggang 69. Gagampanan nito sa atin ni Brother Danilo Calso at ang kanyang katulong na tagabasa ay si Brother Vince Daulong. Okay, pasisimulan natin dito, bago natin talakayin yung 68-69 ng aral sa Biblia, no? Dito muna tayo sa introduction, sa section 11. Tutulungan tayo ni Brother Vince Daulong sa pagbasa ng mga parapubok. So, Vince, section 11. Sa seksyong ito, magsisimula ang Kristiyanong Griegong kasulatan. Ipinanganak si Jesus sa isang mahirap na pamilya na nakatira sa isang maliit na nayon. Tumulong siya sa tatay niya sa pagkakarpintero. Si Jesus ang magliligtas sa sangkatauhan. Siya ang pinili ni Jehovah na maging hari sa kaharian ng langit. Kung isa kang magulang, tulungan ang iyong anak na makita kung paanong si Jehovah ay maingat na pumili ng pamilya at kapaligirang kalalakhan ni Jesus. Tingnan kung paano iningatan ni Jehovah si Jesus para hindi ito mapatay ni Herodes at kung paanong walang makakahadlang sa layunin ni Jehovah. Alamin kung paano iniatas ni Jehovah kay Juan ang paghahanda ng daan para kay Jesus. Idiin kung paano ipinakita ni Jesus ang pagpapahalaga niya sa karunungan ni Jehovah kahit nung bata pa siya. Okay, ano yung mga mahalagang aral na makikita natin sa pagtalakay natin mamaya ng chapter 68-69? Ano yung mahalagang aral, mga kapatid? Andyan na, no? Okay, Sister, yeah. Una nga po yung laging maging matapat sa kaayusan ni Jehovah. Pangalawa, si Jesus, ang makapangyarihang anak ng Diyos, ay pumayag na maipanganak sa lupa bilang isang sanggol. At pangatlo, mapagpakumbabang tinulungan ni Juan Bautista ang mga tao na maging handa sa pagdating ng Mesyas. Okay, so lipatan na natin itong araling 68 na nagkaanak si Elizabeth. So yun, tuloy pagbasa, Brother Vince. Mahigit 400 taon na ang nakararaan mula nang itayong muli ang mga pader ng Jerusalem. Ang saserdoteng si Zacarias at ang asawa niyang si Elizabeth ay naninirahan malapit sa lungsod. Matagal na silang mag-asawa pero wala silang anak. Isang araw, habang naghahandog si Zacarias ng insenso sa santuaryo ng templo, nagpakita ang anghel na si Gabriel. Natakot si Zacarias, pero sinabi ni Gabriel, "Huwag kang matakot. May magandang balita ako mula kay Jehovah. Magkakaanak kayo ni Elizabeth ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan niyo sa kanya. Siya ang pinili ni Jehovah para sa isang espesyal na gawain." Nagtanong si Zacarias, "Paano ako maniniwala sa iyo ang tatatanda na namin para magkaanak?" Sinabi ni Gabriel, "Inutusan ako ng Diyos na ibalita ito sa iyo. Pero dahil hindi ka naniwala, hindi ka makakapagsalita hanggang sa ipanganak ang bata.
Nagtagal si Zacarias sa loob ng santuario. Kaya paglabas niya, nagtanong ang mga taong naghihintay kung ano ang nangyari. Hindi makapagsalita si Zacarias. Sumisenyas lang siya. Kaya inisip ng mga tao na nakatanggap siya ng mensahe mula sa Diyos. Nagdalang tao si Elizabeth at nanganak ng isang lalaki gaya ng sinabi ng anghel. Pumunta ang mga kaibigan at kamag-anak niya para makita ang sanggol. Tuwang-tuwa sila. Sinabi ni Elizabeth, Juan ang ipapangalan namin sa kanya. Sinabi nila, wala namang may pangalang Juan sa pamilya niyo. Zacarias ang ipangalan mo sa kanya gaya ng tatay niya. Pero isinulat ni Zacarias, Juan ang pangalan niya. Ng pagkakataong iyon, nakapagsalita si Zacarias. Napabalita sa buong Judea ang tungkol sa sanggol at naisip ng mga tao, magiging ano kaya ang bata paglaki niya? Sa tulong ng banal na Espiritu, humula si Zacarias. Purihin si Jehovah. Nangako siya kay Abraham na magpapadala siya ng isang tagapagligtas, ang Mesiyas. Si Juan ay magiging propeta at ihahanda niya ang daan para sa Mesiyas. May magandang balita rin sa kamag-anak ni Elizabeth na si Maria. Alamin natin kung ano iyon sa susunod na kabanata. Okay, ang tanong natin, ano ang sinabi ni Gabriel kay Zacarias? Okay, si Brother Bart. Nang mag-aandog na po si Zacarias sa templo, nagpakita po ang anghel sa kanya at sinabi niya po ito na magkakaanak sila Zacarias at Elizabeth kahit matanda na po sila. Ayun. Okay, so ano ang reaction ni Zacarias nung sinabi sa kanya ni Gabriel yun? O Anghel Gabriel. Sister Irene? Hindi agad siya naniwala na magkakaanak sila dahil nga matanda na sila. Kaya nangyari, hindi tuloy siya makapagsalita nung lumabas siya. Ay, sinabi pala na Anghel na dahil hindi ka naniwala, hindi ka makakapagsalita hanggang ipapanganak yung bata. Ayan, nakapagsalita lang, pinanganak na, no? So, pangalawang tanong, ano magiging espesyal na gawain ni Juan? Ano magiging espesyal na gawain ni Juan? Okay, dito sa hall, wala sa... Okay, doon sa dulo, Sister Torres ba yun? Yeah. Si Juan nga po ay magiging propeta at handa niya ang daan para sa Mesiyas. Ayun, oo. Okay, ngayon, tutungo tayo doon sa Juan. Ano ang natutunan natin tungkol kay Jehovah dito sa chapter na ito? Ano natutunan natin? Anong uri ng Diyos si Jehovah? Halimbawa dito, no? Sinabi niya, maanak siya. Ano ba nangyari pagkatapos noon, mga kapatid? Sino ang sasagot? Brother Nolan? Dito po sa Mateo 19:20 na sabi na, kung sa tao ay imposible, pero sa Diyos posible. Kaya doon pinapakita si Zacarias kasi at saka yung asawa niya, si Elizabeth, ay matanda na. Kaya para sa tao, parang posible yata mga anak kasi matanda na. Pero dahil sa Diyos na Jehovah, ay nanganak talaga yun sila. Dahil dun sa, dito sa 1926, na imposible talaga sa tao. Pero sa Diyos, posible. Okay, meron po ba kayong alam na ulat ng Biblia na talagang may tinupad siya sa kanyang mga pangako? Halimbawa, ang clue na sa Genesis, na talagang walang imposible kay Jehovah, no? Ano nakita niyo dyan, mga kapatid? Sister Linda? Yung character po ni Sarah na kung saan na Abraham na kung saan matanda na po sila pero nagkaanak pa rin sila. Kaya dito po papasok yung Mateo 19:26 na sa tao imposible pero sa Diyos maging posible. Okay, tama, no? So, paano natin matutularan si Jehovah sa ating ministeryo o sa ating pamilya? Mga katangian niya, di ba? Kung anong pinangako niya, tinutupad niya.
Hindi niya binibigo yung kanyang pinangakuan, Brother Roy. Kay Jehovah kasi posible lahat ng bagay. Pero kung sa atin lamang, baka magduda tayo. So ano ngayon yung matutuhan natin dyan? Ibig sabihin lamang na palakasin at patibayin natin yung ating pananampalataya. Kasi sabi ni Jehovah, ibibigay ko kung tayo naman, mahinang pananampalataya o pandap-andap, mahirapan tayo. At sa Jehovah din nakamasid lang, maging sa Jehovah, baka magduda rin magbigay sa atin ng bagay na ayon sa kalooban niya rin kung mahina ang ating pananampalataya. Ang punto din lamang dito, tibayin natin ating pananampalataya at palakasin din natin malapit na ugnayan kay Jehovah at kasabay niyan, dapat tayong maging mapagpakumbaba palagi kay Jehovah at handang magpagamit palagi kay Jehovah. So, okay, Brother Joel Nuestro, please. Binanggit nga kanina, huwag tayong mag-aalinlangan Paniwalaan natin kung ano yung natututuhan natin na pinangako ni Jehovah at gagawin pa. At sabi nga ay panghawakan natin yun. Kasi ang naging problema kay Zacarias, Diyos niya na si Jehovah sacerdote na nga siya Tapos nakita niya, anghel na yung nakita niya. Tapos si Jehovah nagsabi, hindi pa rin pinaniwalaan. Hindi siya nagduda. Kasi ang conclusion ng anghel hindi ka naniwala. So ganun din. Baka hindi lang tayo nag-aalilangan sa sabihin ni Jehovah, baka dawating pa sa punto na hindi tayo naniniwala. Kaya wag nating tularan si Zacarias. Baka matapat naman si Zacarias. Tama, no, ha? So, yan. Okay, di ngayon, may binanggit kanina ng Rusuroy, pananampalataya, matibay. Ano yung mga paraan ni Jehovah na tayo ay kanyang pinatitibay sa mga huling araw na ito? Kasi sinabi niya na hindi niya tayo pababayaan, no? Talagang pagpapalain niya tayo sa paraang spiritual. Ano yung mga paglalaan niya na ginawa para tayo mapatibay sa ating pananampalataya bago man lang dumating ang wakas, makakatulong yan para sa ayong maligtas, ano? Brother, Sister CK. Napakaraming paglalaan si Jehovah. Yung nangyari sa aralin na ito na si Juan Bautista ay makahimalang kapanganakan niya na napaka-imposible talaga kahit ang doktor hindi yan maipapaliwanag. Kasi ito ay milag o himala ni Jehovah God dahil sa magandang layunin niya sa sangkatauhan bilang paghahanda kay Jesus. Kaya ang mga tao sa teritoryo, higit nila dapat na malaman ang spiritual ng mga bagay. Isa lamang ito. Pero kung aalalayan natin ang tao sa teritoryo, malaking tulong para sa kanila na ma-handle yung sitwasyong napakahirap kung malusog naman sila sa spiritual ng mga bagay. Okay, so ano yung mga natatanggap na, Sister Irene muna? At ganun din po, baka minsan maikatwiran po natin na dahil sa tagal natin sa katotohanan, baka parang natatagalan po tayo na parang hindi agad natutupad yung mga pangako ni Jehovah. Malaking bagay po pala na makapagtaglay po ng mapaghintay na sa loobin. Dahil sa ulat po ina to, napatibay po ako na talagang walang salita po si Jehovah na talagang hindi po niya tinutupad. Hindi man po natin agad makita yung resulta ngayon, pero makapagtitiwala po tayong kikilo siya sa matalino at mapagmahal na paraan po. Yan. Sa kongregasyon, napapatibay tayo rito. Sa paanong paraan na napapatibay tayo rito? Bukod sa pagdalo, ano pa mga kapatid? At napapatibay din natin ang iba. Brother Dolan? Kaya sa ating pulong, pinapasigla tayo lagi na magkuminto tungkol sa pagpapatibay. Yun, dito talaga nakikita natin na sa pagpupulong natin, sa pagkukomento natin, ay napapatibay natin, hindi lang tayo, kundi yung mga tao din naman. Okay, good. Ipatan natin itong Aral 69. Si Elizabeth ay may kamag-anak na kabataan pa. Ang pangalan nito ay Maria, na nakatira sa lungsod ng Nazaret sa Galilea. Si Maria ay kakasal na kay Jose na isang karpintero. Noong 6 na buwan ng buntis si Elizabeth, nagpakita kay Maria ang anghel na si Gabriel. Sinabi niya, "Magandang araw, Maria.
Pinagpala ka ni Jehova. Hindi ito naintindihan ni Maria. Pagkatapos, sinabi ni Gabriel, magbubuntis ka at magkakaanak ng isang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Magiging hari siya at walang katapusan ang kaharian niya. Sinabi ni Maria, pero wala akong asawa, paano ako magkakaanak? Sinabi ni Gabriel, walang imposible kay Jehova. Bababa sa iyong banal na espiritu at magkakaroon ka ng anak na lalaki. Ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din ngayon. Pagkatapos, sinabi ni Maria, ako'y alipin ni Jehova. Mangyari sana sa akin ang sinabi mo. Pinuntahan ni Maria si Elizabeth. Nang batiin niya si Elizabeth, sumipa ang sanggol sa tiyan nito. Napuno ng banal na espiritu si Elizabeth at sinabi niya, pinagpala ka ni Jehova, Maria. Karangalan ko maging bisita ang nanay ng aking Panginoon. Sinabi ni Maria, buong puso kong pinupuri si Jehova. Tumira si Maria kina Elizabeth ng 3 buwan, tapos umuwi na siya sa Nazaret. Nang malaman ni Jose na buntis si Maria, ayaw na niyang pakasalan ito. Pero may anghel na nagpakita sa kanya sa panaginip. Huwag kang matakot na pakasalan siya. Wala siyang ginawang mali. Kaya kinuha ni Jose si Maria bilang asawa at inuwi sa bahay niya. Okay, so ano ang sinabi ni Gabriel kay Maria tungkol sa magiging anak nito? Maraming salamat nga pala, Brother Vince, sa inyong mabuti na pagbasa. No? Si El, tataas pa si El. Sinabi ni Gabriel na may bata si Mary. At sinabi ni Mary, paano ako mababata? Virgin ako. Pero sinabi ni Gabriel, may bata ka. Si Elizabeth din ay may bata. Tapos, pumunta si Mary kay Elizabeth. May bata sa loob ng tiyan, ano? So, magkakaanak, ano? Yan. So, yan, okay. Ngayon, ano ang naramdaman ni Elizabeth at ni Maria tungkol sa nangyari sa kanila? Ito sa Zoom, may alam sa Zoom. Okay, ano yon? Ano ang naramdaman ni Elizabeth at ni Maria tungkol sa nangyari sa kanila? Kasi nung nagpunta siya doon, 3 months siya doon, di ba? 3 months na rin yung nagdadalang tao ni Maria. At si Juan Bautista naman, mga about 6 months na siya, hindi ko na maalala. Ano siya? Pero pagitan natin nila 3 months? So anong naramdaman ni Elizabeth at ni Maria tungkol sa nangyari sa kanila? Anong naramdaman, mga kapatid? Sister Caloso. Siyempre, maligayang sila at pinagpala pa ng Diyos na Jehovah. Yan, okay. Bakit kaya sinabi ano kaya ang katangian ni Maria kung bakit sinabi ni Jehovah na ikaw ng anghel sa kanya na ikaw isang kalugod-lugod na babae? Anong katangian kaya meron siya kung bakit ganoon ang binanggit ng ang anghel sa kanya? O parang ang saksi, hindi ka magiging saksi kung wala ka itong katangian na ito, no? Okay? Kasi ang Biblia, sinulat lang para sa ang makakaintindi lang ay sino? Ay ito si Iris. Mapagpakumbaba po, kaya kahit pinagpala ni Jehovah si Maria, sinabi pa rin po niya na alipin siya ni Jehovah. Okay, good. So, yung teksto dito, halimbawa, yung Isaiah 7:14, anong katumbas na talagang natupad yung hula? Anong teksto dyan, mga kapatid?
Basa ba natin yun? Yung Isaiah 7:14, nasa Matthew chapter 1 verse, yun na. Pakibasa na lang natin Matthew 1 verse 23, please. Sino nais na bumasa? Okay, Sister, sino ba nagtataas na kamay? Doon pala, Brother Abraham. Ang birhen ay magdadalang tao at magkakaanak ng isang lalaki at papangalanan nila itong Emmanuel. At kapag isinalin ay nangangahulugang sumasa atin ang Diyos. Okay. Bakit natin masabi na yung Daniel 2:44 ang Isaiah 7:14? Ano ba nakahula sa 7:14? Basahin nyo na rin. Mas maganda kasi nabasa rin natin dito bago tayo dumalo sa pulong. Sister Masangkay, please. Tinukoy po dito na isang babae po na magdadalang tao at magkakaroon nga po siya ng isang anak na lalaki. At ang ipapangalan nga po sa kanya ay Emmanuel. Okay, good. Ngayon, yung Lucas 1:35, pakisuyo, basahin nga natin Lucas 1:35. Sino ba nais bumasa ng Lucas 1:35? Kay Sister ulit. Kalimutan ko pangalan. Sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang isisilang mo ay tatawaging banal, anak ng Diyos. Okay. Ngayon, ang tanong natin dyan mga kapatid ay ano ba yun? Lucas 1:35. Na hindi siya, paano natin magagamit yan sa ating ministeryo na hindi siya ang kataas-taasan sa universo? Paano natin magagamit yan sa Brother Renz? Magkakaroon tayo ng clue doon sa mga titulong ginamit sa Lucas chapter 1. Halimbawa, doon sa verse 35, tinawag si Jesus na anak ng Diyos, lililiman ng kataas-taasan. Kung iaatras naman natin sa 32, anong tawag kay Jesus? Anak ng kataas-taasan. Kukonek natin sa awit 83:18, si Jehovah kataas-taasan. So malinaw, pagkakaiba ng dalawa. Okay. So, ano nga pala ang sinasabi nitong chapter na ito tungkol kay Jehovah? Anong uri ng Diyos si Jehovah dito? Para may kaugnayan din kanina, no? Sa 68. Di ba yun naman tanong natin? Anong uri ng Diyos si Jehovah? Anong sinasabi tungkol kay Jehovah dito? Sa binasa nating chapter. Sister Atamosa. Pinakita po ng ulat na to na talagang si Jehovah po na kung ano man po yung sinabi niya ay tinutupad po niya kagaya ng po nung inihula niya yung Genesis 3:15, tinupad niya po ito nung ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para tubusin ang sangkatauhan. Yung Matthew 1:25 nga, pakibasa natin, paano natin magagamit din ito sa ministeryo na si Jesus ay sabihin may magiging kapatid. Pakibasa yung 1:25 ng Matthew, please. Mr. Rampi. Pero hindi siya nakipagtalik kay Maria hanggang sa makapagsilang ito ng isang anak na lalaki at ang sanggol ay pinangalan niyang Jesus. Anong salita dyan, mga kapatid, ang pwede nating idiin sa ating kausap na talagang magkakaroon siya ng kapatid? Ito sa binasa. Kasi sabi dyan, sabi,
hindi makikipagtalik, hanggang sa, ano yung salita, Sister Rampi? Hanggang sa makapagsilang ito ng isang lalaki. Ayun, hanggang, Saka sa Lucas 2:7, di ba, binanggit siya na panganay. Panganay yan. Yan. So, paano tayo, ano yung sabihin? Yung mga pangako ni Jehovah sa atin, bakit tayo makapagtitiwala? Bakit tayo makapagtitiwala? Ano ba, pangako niya na buhay na walang hanggan sa parisong lupa, hindi pa natutupad yan, Hindi pa. Pero bakit tayo makapagtitiwala na talagang tutuparin ni Jehovah yan? Brother Mata? Titiwala tayo kasi lahat ng sinabi niya, tinupad niya lahat. Tapos binanggit din dito sa awit 135 verse 6, sabi dito, ginagawa ni Jehovah ang lahat ng gusto niya sa langit man o sa lupa. Kaya doon pa lang natitiyak na natin na siguradong sigurado yon, walang paltos yun. Gagawin at gagawin niya kahit ngayon pa lang. Ayun, di ba? Baga, ano ba yung illustration na ginamit natin noon, mga kapatid? Inisyuhan ka ng 12 post-dated check. Di ba? Naalala nyo yun? Naalala nyo, Yung unang, halimbawa, January, post-dated yan, nung dineposit mo, nag-good. Hanggang sa November, dineposit mo yon, nag-good. Yung December, pagdududahan pa ba natin yon na walang pondo? Hindi na, di ba? Hindi na. Kasi lahat ng 11 checks, nag-good. Ganun din, itong talaga makapagpitiwala tayo na tutuparin ni Jehovah kung anong nilayo niya. May nakita pa ba kayong dyan? Natutunan natin dito, mga kapatid? Sister Rose. Nakita ko dito yung katangian ng Diyos na Jehovah nung piliin niya si Maria na maging ina ni Jesus. Hindi siya tumingin sa mayaman, kundi ang pinili niya isang simpleng babae. Hindi rin sinabi ang itsura sa Bible kasi wala naman binabanggit na tungkol sa itsura ni Maria. Pero ano yung hindi siya nagbabago Ano yung pinili niya kay Maria? Yun yung kababaang loob, mapagpakumbaba, yung puso tinitingnan niya. So hindi siya nagbabago sa pagdating sa pagpili. Iyon, okay. Paano maaaring magkaanak kaya ang isang birhen? Paano pinangyari na ang isang birhen, tulad ni Maria, ay magkaanak ng isang, lalo na perfect, Even perfect siya. Paano nagkaroon ng perfect kaya, Nana? Ano kaya ang nagpangyari na magkaganoon? Brother Easy? Ginamit ni Jehovah yung kanyang banal na espiritu para protektahan o i-transfer yung buhay ni Jesus mula sa langit papunta doon sa tiyan ni Maria. Ginamit niya yon para protektahan si Jesus doon sa kasalanan na taglay ni Maria, kaya naipanganak siyang perfect. Yun, parang screen. May screen. Halimbawa itong bintana natin. Hindi papasok ang lamok, pero hangin papasok, pero yung lamok hindi. Ang ginamit ni Jehovah na screen, yung kanyang Holy Spirit. O ngayon, ito nakita natin na si Jesus ang magiging Mesias. Bakit nakakahigit ang gobyerno ng Diyos kaysa sa gobyerno ng tao? Bakit masabi natin ang gobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos ay nakahigit sa gobyerno ng tao? Kasi yan pinangaral natin di ba? Brother Isi? Una, walang imposible sa Diyos. Pangalawa, lahat ng ipinangako niya, tutuparin niya. Ayan, oo. Saka isa pa, gobyerno ng tao, papalit-palit. Pero ito, hindi na. Magpakailanman yung pamahala. Okay. Thank you. Maraming po salamat, Brother Calso, at sa inyong
katulong na tagabasa si Brother Daulong sa isang maliwanag at nakapagtuturong pagtalakay sa ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia gamit ang mga aral sa Biblia. Tunay na sa gabing ito ay nakinabang tayo ng husto at nabusog tayo sa espiritual na kailangan natin sa gabing ito. Una, yung unang bahagi, yung kayamanan mula sa salita ng Diyos. Nakita natin kung paano natupad yung mga hula na binanggit ng Diyos na Jehovah, na inatasan niya si Isaias, para ihula ang mga mangyayari sa inaharap. At ganoon din, yung spiritual na hiyas, nakinabang tayo doon, kung paano natin, nalaman natin kung paano ginamit ni Jehovah si Ciro para pabagsakin ang Babylonia. Ganon din sa may mga bahagi, natuto tayo kung paano natin ialok ang ating pag-iimbita sa isang napakahalagang okasyon. Ito ay ang memorial, mga kapatid. At sa lokal na pangangailangan, nakita natin kung paano tayo dapat maging adulto sa ating kaisipan at huwag maging bata. Sa pag-aaral naman ng Biblia, nakita natin kung paano natupad lahat ang binanggit ng Diyos na Jehovah at kung paano niya protektahan ang ating Panginoong Hesus at ipinakita rito na si Jehovah ay naghanda ng daan para sa kanyang para kay Jesus at idiniin dito yung ipinakita naman ni Jesus yung pagpapahalaga niya sa karunungan ni Jehovah kahit noong bata pa siya. At tinalakay din kung ano yung mga nakuha nating aral doon sa ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia gamit ang aral sa Biblia. Dito po nagtatapos ang ating pagpupulong sa gabing ito. Kaya saraduhan natin sa pag-awit at panalangin. Bilang ibalik natin yung papuri sa Diyos na Jehovah. Awitin natin yung number 137 ng ating awit, ang pamagat, mga babaeng tapat. Inalaw po ito sa Roma 16:2. Kung ako po sa inyo, awitin natin na nakatayo, masigla, at sundan po natin ang himig ng ating musika.